2025 na. Ang bilis talaga ng panahon. Is this going to be your year para makapunta dito sa Canada? Kamusta mga kababayan job seekers at naghahanap ng opportunities papunta dito sa Canada? Salamat sa Diyos at meron na naman tayong isang mabuting pagkakataon na magkita-kita muli. At ang dalangin ko pong parati sa Diyos ay sana kayo ay lagi nasa mabuting kalagayan. At ngayong araw na ito, mag-a-update tayo ng maraming trabaho na pwede nyong applyan. And ang magandang balita sa mga trabahong ito is no placement fee, no processing fee. Wala po kayong babayaran at for deployment po ito agad dito sa Canada this 2025. Pero makinig po kayo ng mabuti kung gusto nyo na mapabilis ang pagpunta nyo dito sa Canada. Kasi napaka-important po na kompletuhin po muna natin yung ating mga requirements para mapabilis ang ating application process at makapunta po agad tayo dito sa Canada. Kaya ngayong araw na ito, i-update ko kayo ng mga trabaho papunta dito sa Canada at ano-ano ba yung mga requirements na kakailanganin nyo. So, umpisahan na po natin doon sa mga requirements na kailangan nyong kompletuhin para mapabilis ang pagpunta nyo dito sa Canada. Kasi karanasan ko po yan mga kababayan. Noong nag-apply po ako dati sa trabaho dito sa Canada, doon sa isang agency na in-applyan ko, ay dapat po sana may mauuna sa akin na applicant. Ang kaso, yung applicant na nasa kanilang line-up ay nag-aasikaso pa daw ng requirements. So, ibig sabihin, matatagalan pa siya bago siya makapag-submit ng kanyang mga requirements. Noong nag-apply po ako sa agency na yon, kumpleto na po ang aking mga requirements. Kaya ang sabi po nung agency na in-applyan ko ay unahin na natin ito kasi kumpleto ang kanyang requirements. So yan po ang advantage kung kayo po ay kumpleto na ang inyong mga requirements. Kaya keep that in mind mga kababayan when you are applying for a job. Kumpletuhin nyo na po ang mga requirements na sasabihin ko sa inyo. Una na po na napaka-importante na dapat yung pagtuunan ng pansin ay yung inyong detailed na resume. Pag-isipan nyo po mabuti kung anong ilalagay nyo doon sa inyong resume. Kasi this will be your ticket para kayo ay ma-interview ng isang agency or kung kayo man ay nag-a-apply for direct hire opportunity. Ayusin nyo po ang inyong resume. Kailangan po, detailed ang inyong resume. Make sure that you incorporate dates of your employment and employment gaps. Put a job description in each work experience as well as your achievements. Do not limit your resume or updated curriculum vitae to just 2 pages. The more detailed, the better. Yan ang kailangan nyo po, mga kababayan. At syempre, kung mag-a-apply po kayo sa mga agencies dyan sa Pilipinas, kailangan po ng picture. Pero kung direct hire, kayong mag-a-apply, hindi na po yan kailangan. So, take that in mind. And also, kailangan syempre updated yung picture na ilalagay nyo kung mag-a-apply kayo sa mga agency. Next, kailangan nyo po ng printed mandatory PEOS certificate and e-registration form. Ilalagay ko po yung link ng PEOS certificate and e-registration form para kayo po ay makakuha nito. Pangatlong important na pang-apat na pala to kasi sinabi ko detailed resume, yung updated photo, printed mandatory PEOS. So pang-apat po is passport, valid for at least 3 years from the time of application. How will you know if your passport is still valid for the dream job? Ilalagay ko rin po yung link below para ma-check nyo po kung valid pa ang inyong passport. Pang-5, SSS Employment History. Pang-6, Employment Certificates for Contract, Company ID,
latest payslips, OFW information sheet as proof of employment if CO certificate of employment is not available. Ito po, syempre, yung OFW information sheet ay para dun sa mga may experience abroad. And for ex-abroad, yan po, yung sa kailangan nyo. Also, kailangan nyo po ng high school, kung ito po ay applicable sa inyo, mga kababayan, high school diploma, college diploma, vocational diploma, TESDA certificate, kung meron po. Next, Form 137 or transcript of records. So, medyo lumalamig na, mga kababayan. Lilipat lang ako ng pwesto para may pagpatuloy natin yung ating usapan. Hindi ko talaga kaya yung lamig sa labas, kaya eto, pumasok tayo sa ating sasakyan. Sa pagpapatuloy, ito pa yung kailangan nyo. Valid NBI clearance, multipurpose po ang ilalagay dyan. How to get your NBI clearance? Again, ilalagay ko po yung mga links below. Foreign police certificate if stayed, work in a foreign country for 6 months and up to the last 5 years. Now, to know if the country you previously worked requires a foreign police certificate, again, matatagpuan nyo po yung link below. Next, PSA birth certificate, marriage certificate, if applicable. Siyempre, kung married kayo, kung hindi naman kayo married, hindi ito applicable sa inyo. Training certificates, other supporting documents. So, important note, supporting documents must be authentic. Giving false information or fake document is a misrepresentation, which is a serious offense against Canada's immigration rule. So, yan po yung mga requirements na kakailanganin ninyo, mga kababayan. Sana po inilista ninyo para alam nyo po at meron kayong listahan, syempre. Yun na nga Now, proceed na po tayo dun sa mga trabaho dito sa Canada na pwede nyo pong applyan for deployment this 2025. Ayan, applyan nyo na po itong agad, mga kababayan, bago pa mahuli ang lahat. Kasi kung magpapatumpik-tumpik kayo, ay baka abutin na ng 2026, 2027, 2030, hindi pa kayo nakakapunta dito sa Canada. Ito po, yung mga current available jobs na pwede nyo pong applyan. Makinig po kayo na mabuti kasi sasabihin ko po kung anong agency ito. Kung matalas ang inyong mata, makikita nyo na po sa screen recording yung pangalan ng agency. Ito po, yung unang agency na pwede nyo pong applyan ay PAMS. Ano yung mga trabaho na available sa kanila? Bar manager, cook, welder, public maintenance equipment operator, kung kayo po ay garbage dump excavation, street sweeper, automatic dump trucks na operator kayo, pwede po kayo mag-apply dito ha. Next, truck mechanic, leisure vehicle mechanic, CNC machine programmer, heavy equipment mechanic foreman, conveyor belt technician, and heavy equipment mechanic. Now, para po malaman ninyo kung ano yung mga requirements, kung ano yung eligibility para makapag-apply po kayo sa mga position na ito, ay i-click nyo lang po yun. And then kayo po ay magre-register sa kanya to apply. I-follow nyo po yung instruction, mga kababayan, para kayo ay makapag-apply agad. Now, proceed po tayo. Punta po tayo doon sa isa pa na agency na aking inire-recommend, which is Eddie Staff Builders. So, ito naman pong Eddie Staff Builders. Punta po tayo sa kanilang official na website.
Mga official website po ito ha mga kababayan. Magbasa po kayo ng description below para makita nyo po yung official na kanilang website. So check po natin dito sa Eddie Staff Builders yung kanilang mga available na opportunities. So check po natin dito sa location kasi marami po ito na kinikater Hindi lang po Canada. Kung gusto nyo po makapunta katulad dito sa Australia, Austria, and then ito po yung available sa Canada sa ngayon. Sous Chef at Executive Chef. So, pupunta lang po kayo doon sa mismong dulo nung kung saan available yung job na yon at i-click nyo po yung apply now para kayo ay makapag-apply. So, punta po tayo sa another agency which is First Dynamic. First Dynamic na agency. And then, click po natin ito para malaman po natin yung mga available jobs. Sundan nyo lang po ito ha mga kababayan. So, sa ngayon, ang mga available na jobs nila sa Canada ay auto body repair, electrical mechanic, and then, ayun, auto mechanic, dealership. Sa mga dealership po ito ha kung nagtatrabaho kayo sa mga dealership. And lastly is auto denter. So yan po yung mga available jobs sa First Dynamic. Pwede nyo rin pong puntahan itong website na ito ha. Itong workabroad.ph. So type po natin workabroad.ph. And then, pag napuntahan nyo po yung workabroad.ph, i-click nyo lang po yung jobs by country. So, once maklik nyo po yung jobs by country, magre-refresh yan at hahanapin po natin yung bansang Canada. Ito. So, pag naklik nyo po yung bansang Canada, lalabas po dito. Ayan Industrial Plant Cleaner. Ang agency po is Venture Management System International Corporation. Next, ito po, sa katulad nung nasabi ko kanina, sa IPAMS, Leisure Vehicle Mechanic, Press Brake Operator sa Chartreuse Prime Recruitment Specialist, Body Repair sa Chartreuse din po, and Heavy Equipment Mechanic. So, yan po yung mga available jobs na for deployment this 2025. Now, kung naghahanap naman po kayo ng direct hire na opportunity, saglit lang, ipapakita ko sa inyo kung saan kayo pupunta. www.jobbank.gc. Okay, jobbank.gc.ca. Huwag po kayong pupunta sa ibang kung saan-saan na mga Facebook page or website. Ang website po, again, is jobbank.gc.ca. At sa mga susunod na pagkakataon, ipapakita ko po sa inyo kung paano po maghanap ng trabaho dito. Pero konti lang, papakita ko sa inyo. Kung halimbawa, naghahanap kayo ng trabaho as farm worker. So, ang lalagay po natin ay farm. Okay? So, farm. Hindi po farmers, mga kababayan, farm worker. Ayan, search natin. At lalabas po dito. Ayan, worker farm. Ayun, maaaring ilagay nyo ng baliktad, okay lang yon. So, worker farm, makikita nyo po dito yung mga available na jobs. Farm worker, harvesting, farm worker general, farm worker livestock, worker farm. I-click nyo na lang po ito para makita nyo po kung ano-ano yung mga requirements dito. Ayan po, makikita nyo yung salary at kung saan kayo mag-a-apply na lugar. Ayan, kung saan lugar kayo ma-assign. So, yan po mga kababayan, yung mga available jobs. At again,
Mag-iingat po kayo mga kababayan sa mga scammers na mapagsamantala. Kaya nga scammers yung mga yan, mapagsamantala talaga yung mga yan. Wag na wag po kayong maglalabas basta-basta ng pera. Kasi, una na po, yung mga agency po na nire-recommend ko sa inyo, wala po kayong babayaran, no placement fee, no processing fee. Kahit po yung direct hire na opportunity, wala po kayo dapat na babayaran dyan. Pagka may pera ng usapan, ay mag-isip-isip kayo mga kababayan. So, good luck po at sana po ay makarating na po kayo dito sa Canada this 2025. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up, and as always, more tips, information, buhay namin dito sa Canada at mga opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.